yung mukha ni Efraim na parang namamaga yung mukha niya, tapos yung isang mata niya ay namumula. So ayan, hindi ko alam talaga mga kaidol kung bakit. Wala naman siyang trabaho ngayon kasi Sunday. Ayaw kasi ni nanay na magtrabaho kami ng Sunday. So So yan mga kaidol, no, hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat, no. Kung anumang oras makita niyo po itong video na to, so mapagpalang araw, gabi, umaga, tanghali po mga kaidol sa inyong lahat po, sa lahat ng sumusubaybay kay Bird Strike TV. So magandang ano po sa inyong lahat. So ayan, ito tayo ngayon mga kaidol, no, dito sa bahay. May i-update lang po tayo at sasabihin sa inyo. So sa mga na-upload namin na video tungkol sa dahilan kung bakit si Efraim ay hinahanap, so yan, nalalaman na po ninyo. Tsaka maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin. So ayan, hindi pa kami nag-uusap ni Efraim. Ang balak sana namin ay umalis kaninang umaga, pero ayan, hindi natuloy po, no. So bago po tayo magsimula mga kaidol, no, so shout out muna tayo kay kay Ma'am Anorada Mateo, shout out ma'am, kay Nit Prado, kay Lorna Villa Gonzalo, kay Idol Ridros, Idol Dinalaganhon, kay Idol Idna Vargas, shout out, no, kay Saidam Jacob, Mami Sky, kay Erlinda Balatukan, shout out, kay Chuna Unik, shout out, no, kay Ninit Galvis, kay Ma'am Lynn Hugo, shout out, kay Nor Usman, shout out, shout out na rin kay Sir Rolando Barito, kay Nisis Family, kay Susan Winsuslao, shout out, no, kay kay Kiro Hatarasi, yan, shout out po sa inyo ma'am. Kay Lynn Samas, shout out sa lahat po na patuloy na nagsubaybay po sa aking channel. Maraming salamat po. Sa mga hindi ko po nabanggit, no, yan, shout out na lang po sa inyong lahat. So yan mga kaidol, balik naman po tayo sa ating usapan. So ayan, hindi kami nakapag usap ni Efraim. Hindi rin kami nakaalis tungkol sa binabalak namin, napuntahan namin yun, kung andun pa ba yung nakuha nila, no. So maraming nagsasabi na wag nang isauli, wag nang ibalik. Marami ning nagsasabi na pwede ibenta, pero ang sa akin lang po mga kaidol ay baka maraming nagka-intereso. Naintindihan ko naman po mga kaidol yung sinasabi ng ibang viewers natin na para rin po sa ating kaligtasan. So yan, kung ako lang po yung padidesisyonin, ay balak kong kausapin ulit si Efraim para wag na naming puntahan yun, at kami po ay focus na lang po muna sa aming trabaho. At least po ay walang kahit ano po yung trabaho namin, ayan, pinagtiyagaan po namin mga kaidol, no, kahit mura lang po yung sahod. So kailangan ko makausap si Efraim, pero hinintay ko siya mula umaga hanggang ngayong gabi. So hindi siya nakarating dito. Ayan, sinat ko siya, ay nag-reply naman siya na masama daw yung katawan niya. So hindi ko alam mga kaidol, pero actually mga kaidol, sinat ko siya ulit para makapunta dito para sa binabalak namin. Pero ayan, nabigla ako mga kaidol kung ano ang nangyari sa kapatid ko, kasi biglang namumula yung iwan ko ba kung sa kaliwang bahagi ba yun ng mata niya, sa kanan ba, hindi ko mga kaidol, no? So hindi po kami sigurado mga kaidol, no, kasi
yung nangyari sa mata ni Ephraim ngayon. So hindi namin alam kung bakit or ano yung dahilan. So ayan, tinanong ko si Ephraim kung naano ba ng mga insekto o kaya na ano ba ng sa pinagtrabahuan niya, nabundol ba, pero ayan yung sabi ni Ephraim sa akin po mga kaidol no ay bigla na lang daw namamaga yung mata niya. So ayan, gusto kong makita siya personally mga kaidol, makarating siya dito, pero hindi daw niya kaya na makapunta dito kasi namamaga yung mata niya, yung isang mata niya. So ayan, gusto ko sanang patingnan kay mama o tingnan ko kung ano ba yun, ano ba talaga yun. So nag-alala ko sa kapatid ko mga kaidol kasi alam nyo naman pag kapatid mo ay inaalala pa rin natin yung kanyang health. So lalong lalo na sa mata niya po ay di biro yun. So ayan, ang bala ko sana ay gusto siyang mapacheck up sa doktor, pero ayan, yung kahapon Saturday sahod namin, kasi magkasama kaming magsahod. Hindi pala, siya pala yung magsahod sa Saturday, tapos sa next Saturday pa yung sahod ko. So ayan, kapos kami mga kaidol sa pang pa-check up sa doktor. So ayan, sana hanapan namin ng solusyon yon. So ang sa akin mga kaidol, kung walang dahilan kung bakit nagkaganon, yung inaalala ko, hindi kaya na ano si Ephraim ng engkanto o kaya na ano siya na nakulam. So yun ang alamin ko kay Ephraim kung nakapunta lang siya dito. So baka siguro bukas mga kaidol no ay madala namin si Ephraim kung hindi siya makapagtrabaho, at pag uwi ko galing trabaho madala ko siya sa manggagamot. O kasi may mga ano kasi mga kaidol, yun kasi yung tinatawag na ano yung pabigla na karamdaman, yung ganon. May mga karamdaman na yung mga magic na karamdaman, yung hindi normal na karamdaman o hindi normal na sakit. So kaya dito sa sanlibutan natin may mga doktor na doon sa sa mga sakit na normal. So yung mga sakit na hindi normal mga ka-idol, kagaya ng mga inano ng mga engkanto, so ayan yung mga kulam o kaya barang, so yun ang may mga manggagamot doon. So sana pumayag si Ephraim na madala namin siya sa ano yung tinatawag dito sa amin, madala namin siya muna sa yung Bisaya na pagamutan. So doon natin malalaman kung ano ba talaga yung karamdaman niya. Kasi po pag andun sa doktor, yung doktor po hindi naniniwala sa mga ganyan. So kailangan mong dumaan muna doon sa tinatawag na manggagamot para malaman kung yun ba ay kinulam, yun ba ay sakit na magically, yung magic na mga sakit. So ayan, hinintay ko ngayon hanggang sa ngayon si Ephraim, pero hindi pa dumating. Ang sabi niya sa akin ay kung makakaya daw niya ay pupunta daw siya dito. So para matignan namin yung mata. So hindi pa alam ng nanay namin, siguro hindi ko pinaalam sa nanay namin. Sinabi rin ni Ephraim sa akin na wag mo nang ipaalam sa nanay namin kasi mag-aalala yun, at saka may sakit pa yun sa puso. So delikado na. So ako lang po yung nakakaalam dito mga kaidol no. So ayan, focus muna kami ngayon sa mga kaidol sa sitwasyon ni Ephraim, kung paano malulunasan yung biglaang pamamaga ng kanyang mata. So hindi ko siya nakikita kasi malayo yun, andun siya sa kabilang barangay, tsaka yung yung panggas papunta doon. Ayan, binabudget ko para sa aking trabaho kasi malayo din yung pinagtrabahoan ko, halos mga kalahating oras para papunta doon. So
So ayan, siya man yung may may sahod kahapon. So sana makarating dito si Efraim para malaman ko kung ano yung karamdaman talaga niya. So hindi pa rin dumarating si Efraim dito ngayon mga kaidol, no? Hinihintay ko pa siya ng ilang oras. So kung may mga kayo mga kaidol sa mga viewers namin, sa mga silent viewers namin, baka may itulong kayo sa karamdaman ni Efraim, yung na biglaang pamamaga ng mata niya. So tinanong ko, hindi naman sigurado yun, hindi naman siguro yun yung tinatawag na sore eyes. Sino bang nakaranas ng sore eyes, yung biglang pamamaga ng mata, yung pamumula. So ayan, hindi ko pinuntahan yung nanay ko kasi mag-aalala yun, tapos hindi mapakali yung nanay namin. Ganoon kasi ka-conservative yung nanay namin sa aming magkapatid, no? Kahit ganoon lang po yung nanay namin, alam namin na importante kami para sa kanya, mahal kami ni nanay. So hindi muna namin pinaalam. So sana makagawa kami ng paraan o kaya mapacheck up namin sa doktor si Efraim mga kaidol, no? Kasi talaga yung parang yung sitwasyon namin ni Efraim, parang hindi kami tinantanan ng problema. So hanggang saan kami lalaban sa mga ganitong sitwasyon. Ang sa amin lang ngayon mga kaidol, kahit anong problema na dumarating sa amin, yung mga ganong bagay na sana hindi maibalik sa isipan namin na pumunta ulit sa bundok para makipagsapalaran sa masasamang gawain. So sana hindi mangyari yung mga kaidol, no? Ipag-ano lang po natin. At kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. So ayan, ilang minuto na akong naghihintay dito. Andun lang naman yung sa kabila yung bahay ni nanay. Pero wala pa rin si Efraim. So kailangan ko. So tignan nyo mga kaidol yung mata ni Efraim mamaya. Sa ngayon, kung ngayong gabi may upload ko tong video na to. Tingnan yung mabuti kung sure eyes ba yun o nakuulam ba o na ano ba ng ibang mga elemento. So siguro may mga nakakaalam sa mga ginagawa namin, no, na hindi So sana maano natin kung bakit anong nangyari sa kanya, kasi biglaan kasing pag-chat niya sa akin at saka hanggang ngayon hindi pa rin siya dumarating, no. So sana darating si Efraim dito para malaman natin kung ano yung maipakita natin sa inyo. Pero kahit hindi man siya darating ngayon, at least man lang mailagay ko sa video na ito yung mukha ni Efraim na parang namamaga yung mukha niya, tapos yung isang mata niya ay namumula. So ayan, hindi ko alam talaga mga kaidol kung bakit. Wala naman siyang trabaho ngayon kasi Sunday. Ayaw kasi ni nanay na magtrabaho kami ng Sunday. So kahit ganun yung ni nanay, ayaw kasi siya. Hindi talaga siya papayag. Kumain man kami ng man dyan, makakain man kami o hindi, o yung mga saging lang kung wala kaming bigas. Yung sinasabi ni nanay sa amin, kabilin-bili ni nanay sa amin at tatay, na huwag kayong magtatrabaho sa araw ng Domingo, yung Sunday, yung tinatawag na Sunday. So sana makarating siya dito. Hanggang ngayon wala pa rin siya mga kaidol, no? So yan, kanina hindi ko na talaga na puntahan si Efraim kasi nabibisi po talaga ako. Yan, nangunguha ng kahoy. Hindi lang ako nagawa ng video pag pangunguha ng kahoy kasi delikado na, umiiwas tayo. So ayan, yung mga nakita nyo po na na mga damit po yan. Kasi wala po tayong yung washing machine na may dry. So ayan, ngayong hapon lang natapos yung labahin ko. So hindi na rin ako nakapagawa ng video kasi nag-iigib pa ng tubig. So talagang busy talaga. Tapos ngayong gabi lang nalaman na may pala si Efraim mga kaidol, no? So, naawa talaga ako sa kapatid ko. So sa mga gustong malaman dyan kung magkano yung sinasahod sa trabaho namin, so yung bawat araw per day namin na tinatanggap na sahod, makakatanggap kami ng
400. So 400 pesos, yun ang pinagkasya namin sa mga kagaya kung may mga anak na nag-aaral. Yun po ay pinaghati-hati ko, pagkain, ulam, bayad sa kuryente, yung tubig, binibili rin, isang container, 3 piso, yun po ang So kanina po nakapag-give ako ng halos na ng 15 na container. Grabe yung pagod na mga kaidol, ang hirap talaga, pero sige lang, ayos lang. At ako ay nagpapasalamat dahil kinakaya ko pa yung mga ganong gawain. So iba yung maglalaba, magluto ng pagkain para pagkain. So at yung ang daming mga gawain, kaya hindi kami sa Efraim. So sana mga kaidol, hindi kayo magsasawang sumusuporta sa amin, sa akin po mga kaidol, pati na sa aking kapatid. So ayan, patuloy kaming lumalaban sa buhay hanggat andyan pa po kayo mga kaidol, nanonood sa aming mga video. Kami po ay patuloy sa lumalaban sa buhay. Kasi andyan yung mga advice nyo kung ano yung mga dapat gawin pero sa ngayon mga kaidol, yung nangyari ni Efraim, kasi yun ang hindi namin alam. Kailangan pa naming alamin. So siguro malalaman ko kung makapunta si Efraim, kasi ang sabi niya darating na siya ngayon. Gabi na kasi, pero yun ang sabi niya kasi gusto niyang ipatingin kay nanay. Alam niyo man yung mga medyo may edad-edad na, marunong tumingin sa mga ganun bagay kahit hindi magagamot yung nanay namin. So kailangan, sabi ko sa kanya, punta ka dito tol para matingnan ni nanay. So natatakot rin siya kung baka mag-alala si nanay, kasi namamaga yung mata na. So tingnan nyo lang mga kaidol, ilalagay ko mamaya yung ni Efraim, kung yung ni Efraim, So sigurado po ako mga kaidol, hindi na naman siya makapasok bukas sa kanyang trabaho. So ayan, siguro mga ilang araw. So ayan, magiging na rin po yung araw-araw na mababawasan din yun, yung 6 na araw na makakatanggap siya ng sahod sa 6 na araw ng 2,400. Mababawasan yun kung ilang araw siya hindi makapagtrabaho. So ayan, malaking kakulangan na rin yun para sa kanya. So sana maagapan namin mga kaidol, yung nangyari sa kapatid ko. So ayan, hindi pa dumarating talaga si Efraim mga kaidol. Iwan ko kung darating pa siya o hindi. So pasensya na po talaga mga kaidol, sa mga nag-aabang sa aming mga video sa exploration. So ang sa akin lang ngayon mga kaidol, gusto ko nang tumigil sa ganun, kasi napakadelikado. So focus muna ako ngayon mga kaidol sa trabaho, para matustusan ko yung mga anak ko sa kanilang pangangailangan, at sa mga dito sa bahay, mga pangangailangan namin. Kaya kahit ganun lang po yung sahod, nagpapasalamat rin po kami dahil nakapagtrabaho po kami ng marangal. So may sahod na kinikita. Wag lang sana babalik doon sa bundok para lang magkapira na galing sa masama. Ayaw ko nang bumalik talaga mga kaidol. So ayan lang mga kaidol, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta kay Birdstrike TV, at pati na rin po sa kapatid ko. Shoutout na lang po sa inyong lahat mga kaidol, thank you so much. Saan mang sulok ng mundo makarating tong ating YouTube channel, Luzon, Visayas, Mindanao, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Sa mga OFW na nagsusuporta po sa atin, nanonood ng ating video, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am o sir, lalong lalo na sa inyong walang sawang suporta mula umpisa, mula noon at hanggang ngayon. Ako po ay walang sawang magpapasalamat po sa inyo. Iwan ko lang po sa inyo mga kaidol kung kayo po ay nagsasawa na sa pagbumukhang ito. So God bless po sa inyong lahat, maraming salamat po.